Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng atin pong Attorney Enzo Bunyog. Ito pong ating bagong social media platform, Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Kung hindi po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Dahil dito po, medyo mahaba-haba ang talakayan natin dahil ilang topics ang dinidiscuss ko dito. Napapanood rin tayo sa aking bagong Facebook or Meta page, ang Informador. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. O ito mga kabunyog, mga kabayan, simulan natin ang ating talakayan. Hmm? Itong abogado ni Atong Ang, ah, Attorney Villarreal ba ito? Sorry, hindi ko tanda yung kumpletong pangalan. Attorney Villarreal yata ito eh. Ngayon, sabi nito ni Attorney Villarreal, in-advise niya kay Atong Ang, wag daw ano daw ito? Ha? Wag daw itong sumuko, wag daw mag-surrender. Ha? Sabi niya, bakit naman niya ipagsasapalaran ang sarili niya sa pagsuko? Marami pa siyang natitirang judicial remedies. Hindi naman dapat siyang tinutugis na parang isang kriminal. Wala pa naman tayong trial at declaration of guilt para kay Mr. Ang. Oh, kumbaga, ibang klase rin tong abogado ni Atong Ang, mga hayag-hayagan, publicly, ina-advisean niya ang kanyang kliyente na wag sumuko. ha? Ina-advisean niya ang kliyente niya na wag itong sumurrender. Ha? Ah, ano ito? Matindi itong si attorney Attorney Gabriel Villarreal. Abogado ni Atong Ang. Ha? Iba rin delikado ang lagay niya diyan. Bakit delikado ang lagay niya? Pwede siyang madisbar niyan. Bakit? Ang abogado, sa aming mga abogado, dapat nag-a-advise kami sa mga kliyente namin na huwag gagawa ng unlawful conduct. Huwag gagawa ng unlawful act. Ayun bang hindi mo pa surrenderin ang kliyente mo? Lawful ba yun? medyo delikado yan. Baka madisbar siya niyan. Anyway, alam niya naman sigurong ginagawa niya dahil abogado yan. Pero nakakaano lang, nakakaano lang yung advice niya. Sino ba yan? Si Torrio noon, nung nagtatago si Kibuloy. Attorney Torrio, ang sabi niya, hindi ko alam, hindi ko siya nakakausap kung nasaan siya. Hindi ko alam. Di ba? Ganun yun. Pero maniwala naman kayong hindi niya alam. Di ba? Natural, alam niya yun. Kahit yung abogado ni Saldico, nakakausap mo ba si Saldico? Sabi niya, hindi, tagal na kami nakausap. Ano bang advice niyo po sa kliyente niyo? Ina-advisean ko naman siya na bumalik na sa Pilipinas. Kaya lang, hindi ko na siya ngayon nakakausap eh. Wala akong kontak sa kanya. Di ba? Pero maniniwala naman kayo na wala siyang kontak. Di ba? Pero itong abogado ni Atong Ang, hindi. Talagang sinasabi niya na ang advice niya sa kliyente niya, huwag sumuko. Huwag sumuko. Parang i-exhaust daw muna yung mga remedies na available sa kanila. Tsaka wag daw tugisin si Atong Ang na parang kriminal. Hindi pa naman daw ito guilty. Hindi pa naman daw nagtatrial. Ito namang si Attorney Villarreal. Ang definition ngayon ng fugitive from justice, hindi naman yung convicted ka na tapos nagtatago ka. Ayaw mong mag-serve ng sentence mo. Hindi na lang yun yung definition ng fugitive from justice eh. Yung prosecuted ka na, nakasuhan ka na, ayaw mong ma-prosecute, nagtatago ka. Kasama na yun sa definition ng fugitive from justice. Ang alam ko, ganun yung huling paglilinaw ng Korte Suprema eh. Ngayon, kung fugitive ka from justice, ano na yun? Ibang na yun? Talagang hahanapin ka ng mga autoridad. At saka may warrant of arrest sa kanya. May warrant of arrest. O siyempre, anong gagawin ng mga autoridad? I-implement yun. Isi-serve yung warrant. Kasi para kay
Ang sinasabi kasi nitong abogado ni Atong Ang, huwag siyang tugisin, saka huwag siyang tawagin fugitive. Hindi pa naman daw convicted, hindi pa naman daw nagta-trial, hindi pa naman daw ito guilty. Hindi, hindi ganun yung ano ng fugitive from justice sa pangahuling paglilinaw ng Korte Suprema diyan. Kaya nga si Harry Roque, fugitive from justice na yan eh. Kasi nga, ang fugitive from justice, hindi lang naman yung may sentensya ka na tapos tumakas ka, ayaw mong mag-serve ng sentence mo. Hindi lang yun. Yung may kaso ka, ah, ayaw mong ma-prosecute sa kaso mo. Oh, katulad niyan, may kaso na, may warrant of arrest na, hindi nagpapakit, ayaw magpa-aresto. Oh, the fugitive from justice yan, ayaw mag-surrender. Oh, fugitive from justice. Kaya, hindi pwedeng hindi siya tawaging fugitive. Hindi rin pwedeng hindi siya anong tawag diyan? Habulin ng batas. Kasi ang sinasabi ni Attorney Villarreal, ng abogado ni Atong Ang, hindi naman daw dapat hinahanap ito ng mga autoridad na parang convicted na. Hindi yun. Kahit pa naman hindi convicted, may warrant of arrest na yan eh. Ha? Oh. Ano bang trabaho ng mga autoridad niyan? Di arestuhin yan kung ayaw sumurrender o ayaw na voluntarily present yung sarili niya, hahanapin yan. Isi-serve yan ng arrest warrant. Aarestuhin yan para dalhin sa korte, para panagutin sa krimen na may kaso siya. Oh, ganun ano na yun eh. Ano ba naman itong si attorney? Ha? Ewan ko kung medyo naiiba eh. Pero delikado yung sinabi niya na yan. Pwede siyang madisbar niyan. Pwede siyang madisbar. Kasi sa aming mga abogado, hindi ka mag-a-advise ng unlawful, ng hindi naaayon sa batas sa yung kliyente. Yung bang pataguin mo yung kliyente mo, at wag mong pasukuin, pwede mo yang i-advise sa kanya, pero wag mong sabihin sa publiko na ang advice ko sa kliyente ko, magtago ka na muna. Wag kang susuko. Pwede ba yun? Medyo naiiba eh. Anyway, kanya-kanyang style. Ibang klase rin tong si attorney eh. Pero ano nga yun, medyo questionable yung ganung niya eh. Public pa naman yung statement niya at sinabi niya, inadvisean ko ang kliyente ko na wag wag sumurrender. Tapusin daw muna. Ubusin daw muna lahat ng mga remedies na available sa kanyang kliyente. Anyway, diskarte niya yan. Ang sinasabi lang natin, conscious ba siya sa consequence ng ganyan? Pwede siyang madisbar niya. Dito tayo sa kay Tevez. Acquitted daw si Tevez sa kasong murder. Ayun, tuwang-tuwa yung mga tuwang-tuwa yung mga tuwang-tuwa yung mga yan, yung mga DDS. Kasi ito, mga kabunyog, mga kababayan, acquitted daw si Tevez sa kasong murder. Ngayon, yun ngang isang DDS vlogger, sino ba yun? Yung controversial, si Jack Arcuta. Si Jack Arcuta. Ano ito mga kabunyog? Sabi, ang galing talaga ni Attorney Topacio na-acquit si Arnie Tevez. Wow, ang galing. Paano yan, Claire? Si Claire Castro daw. Matakot na daw si Claire Castro kasi magaling na abogado si Topacio. Unang-una muna, itong kasong ito na na-acquit si Tevez, hindi ito yung main case. Ang main case talaga kasi na kaya yan nakasuhan ngayon si Tevez, yung pagpatay kay Digamo at pagkapatay pa ng marami. Mga 7 yata ang napatay diyan eh. Marami pa yung nabuhay pero muntik nang mamatay, na-save lang sa hospital. Yun? Mabigat na kaso yun. At mabigat ang ebidensya doon. Doon ang mabigat ang ebidensya, yung pagpatay kay Digamo.
Yun naman talaga yung main case eh. Yun naman talaga yung main case. Kaya lang, nung ano kasi yan, nung lumabas kasi ang kaso na yan ng pagpatay kay Digamo, habang bago pa na isampa yung kaso sa pagpatay kay Digamo, sinampahan na rin ng mga kaso si Tebes nung mga nauna pang mga pangyayari. Noong 2019 kasi, may pinatay din na board member ng Negros Oriental. Michael Dungo yata ang pangalan noon. Ha? Michael Dungo. Yung Michael Dungo na yon, board member, pinaniniwalaan, pinapatay din ni Tony Tebes. Kaya kinasuhan siya doon. Separate na case yun. Murder din yun, pero separate yun. Kaya lang, lumalabas, mahina ang ebidensya doon. Kaya yung RTC Branch 15 ba yon ng Manila, ano ito, inacquit siya. Pero hindi ibig sabihin niya na acquitted na siya kay Digamo. Mas matibay ang mga ebidensya doon. At yun naman talaga yung main case. Yung tungkol diyan sa kumbaga nangyari lang dahil diyan sa pangyayari kay Digamo, naglabasan na pati yung iba-ibang mga kaso ni Tebes. Kaya lang ang lumalabas dito, mahina yung ebidensya dun sa kaso na yon. 2019 murder case pa yon. Itong kay Digamo, 2023 nangyari yun. 2023 nangyari yun. Yung mahirap kung doon kay Digamo na mismo ma-acquit. Ayun. medyo medyo ano yun, mahirap yun kapag doon na. Kasi yun talaga yung main case. Yun talaga yung pangunahing kasong kinakaharap ni Tebes. At yun yung ano, yan yung ah yan yung yan naman talaga yung gusto niyang malusutan. Kasi yung ano na yan, yung pagpatay na yan dun sa Michael Dungo ba yun, 2019 murder case, nakapag-bail nga siya dyan eh. Kaya lang kahit nakapag-bail siya dyan, yung main case naman ni Digamo, hindi naman siya pwedeng mag-bail doon kasi the evidence of guilt is strong. Kaya yun. Kaya yung mga hindi nakakaintindi nito, akala nila, ano, akala nila mga kabunyog, akala nila dito, hmm, ah, akala nila, ano na ito, um, akala nila, yung ano na yan, yung murder case na yan ay nalusutan na ni Tebes, no? Totoo 'yan. Nalusutan niya yung murder case na yan, yung murder case ng 2019. Yung pagpatay dun sa isang board member ng ng Negros Oriental. Hmm? Kaya ano ito? Pero ano 'yan, hindi ibig sabihin 'yan na yung kay Digamo tapos na rin, hindi. Ano pa rin 'yun, naghi-hearing pa yung Digamo. Ito pa lang. Kaya wag munang magsabi yung mga DDS na ano na, lusot na si Tebes at saka magaling si Topacio. Mahina naman talaga yung ebidensya doon. Demurrer to evidence nga lang yun eh. Hindi na nga nag-present yung defense. Hindi na nag-present yung defense diyan. Kaya ano yan, mahina naman talaga yung ebidensya. Kaya lang noon kasi para lang talaga maano si Tebes, ma-issuehan kaagad ng arrest warrant noon para makancel yung passport niya. Lahat ng pwedeng ikaso sa kanya, kahit yung mga matatagal na tulad niyang 2019 case, final sa kanya. Pero alam din naman ng mga abogado yon na ng prosecution na medyo mahina-hina talaga yon. Kaya lang, final lang yon para lang, una, yun na kasi yung ready yung mga testigo eh. Yung mga testigo kasi doon sa pagpatay kay Digamo, hinahanap pa yun, hinahanap pa yan nung panahon. Pero yung mga testigo doon sa unang pagpatay ng 2019, ready na yung mga testigo, ready na rin yung mga papeles noon, dokumento. Kaya na-file ka agad yun. Yun yung naunang na-file. Dahil doon, na-issuehan ka agad ng arrest warrant at na-cancel yung mga passports. Yun naman yung purpose noon. Pero yung talagang mabigat na kaso niya, nakakaharapin, yung kay Digamo. Ito yung hindi siya dapat makalibre dyan. Kasi, dyan matibay yung, dyan matibay yung mga ebidensya at testigo sa kanya, laban sa kanya. Kaya, yun na nga abangan natin.
Ang mahirap kung yun ang ma-acquit, ayun. Pag doon na sa Digamo case, 2023 case yun eh. Itong pinag-uusapan natin, 2019 case. Kaya ang layo, ang layo. Anyway, dito tayo sa huling topic natin. Itong kay Diskaya, si Corly Diskaya. Si Corly Diskaya, ano ito mga kabunyog? Ah, naghihinanakit, nagdadrama si Corly Diskaya. Sabi ni Corly Diskaya, napasubo daw silang mag-asawa ni Sara Diskaya. Kasi ang dami daw nilang itinuro ng mga politiko, ang dami daw nilang itinuro sa kanilang testimonya. Ah, ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ang sinasabi ni ano, ang sinasabi ni ang sinasabi ni ito ni Corly Diskaya, parang napasubo sila diyan. Kasi nga ano daw, ang dami daw nilang sinabi, nila, itinuro nila sa kanilang testimonya, binanggit nila yung mga politiko na sangkot, tapos nagkaano-ano daw sila, parang ang inabot daw sa kanila, nakasuhan yung kanyang asawa. Hmm? Parang ano ito, ang nangyayari sa kanila ngayon, napahamak tuloy sila dahil sa kanilang pag-cooperate. Yun ang sinasabi ni Corly Diskaya. Kung ganun din lang naman daw sana pala, hindi na lang sila nag-cooperate. Ang nangyari daw ngayon, sila yung pinag-iinitan. Kaya daw nakasuhan yung asawa niyang si Sara Diskaya. Kaya ito daw, ginantihan daw yung asawa niya. Dahil sa kanilang sinumpaang salaysay na marami silang binanggit ng mga politiko. Tapos yung mga politiko naman, hindi naman daw nakasuhan. Sila pa daw ngayon ang nakasuhan yung asawa niya. Malamang sa susunod siya. Ngayon, tama ba yung sinasabi na yan ni Corly Diskaya? Ay sa totoo lang, mali siya eh. Hindi naman sila fully nag-cooperate. Ang mga tinuro niya ng mga kongresista, mga ano yun eh. Mali-mali nga eh. Halimbawa, tinuro niya si Congressman Roman Romulo ng Pasig. Ang layo naman no? Tapos si Marcy Chodoro ng Marikina. Yung sinasabi niyang panahon na nagbigay daw sa kanila ng proyekto at binigyan din nila ng kickback si Marcy Chodoro. Hindi naman congressman si Marcy Chodoro noon. Marami pa. Ang karamihan ng mga kongresista doon, mga kongresista ng Quezon City. Parang tinuruan sila ni Mike Defensor. Kasi mga kalaban yata sa politika nila Mike Defensor yun. Oh, kaya, kumbaga, tapos wala man lang na senador. Walang senador. Wala rin na panahon ni Duterte. Alam mo, sila Bongo. Samantalang yumaman sila sa panahon ng Duterte. Ano yun? Yung sinasabi ni Corly Diskaya na nag-cooperate sila, mag-asawa, at marami silang tinuro, hindi naman totoo yun. At ang gusto nila, malagay sila sa witness protection program, state witness, wala silang ibabalik, restitution. Sinusunod kasi nila si Marcoleta eh. Yun ang advice kanila ni Marcoleta, huwag kayong magsauli. Hindi kailangan niya sa witness protection program. Tingnan niyo si Bernardo. Tingnan niyo si Alcantara. Tingnan niyo si Opulencia. Di ba state witness na sila? State witnesses na sila? Kasi yung kanilang salaysay, talagang marami silang itinuro. Si Bernardo, si Alcantara, marami. At saka nagbalik sila ng mga ninakaw na yaman. Ito naman sila Diskaya, wala. Selective yung kanilang mga tinuro. Pinuprotektahan pa yung mga senador. Tapos ngayon sasabihin niya, ang dami na daw nilang tinuro, sila pa daw ngayon napahamak. Baliktad. Baliktad. Hindi kayo nagko-cooperate, kayong mag-asawa. At sinusunod nyo yung advice ni Marcoleta. Yun, dun kayo napahamak eh. Tapos ayaw nyong magbalik ng ninakaw na yaman. Yun ang problema dun. Kaya, yung sinasabi na yan ni Corly Diskaya na para daw silang naging, ang tawag dyan? Sila daw yung naging scapegoat. Sa halip daw na mapabuti ang kalagayan nila, sila pa daw ang nadiin. Tapos yung mga politiko daw na tinuro nila, nakalibre.
ginantihan daw sila, kaya kinasuhan daw yung asawa niya. Kaya para sa kanya, yung pagkaso sa asawa niya, kay Sara Diskaya, pagganti yun sa kanila. Oh. Kaya napasama pa daw tuloy sila sa pag-cooperate sa gobyerno. Buti daw pala, hindi sila nag-cooperate. Ang layo. Ano bang, ano ba tong si Corly Diskaya? Sunod niyan, ikaw naman kakasuhan. Sunod niyan, siya naman kakasuhan. Nagrereklamo siya na parang biktima sila ng ng pang-aapi, persecution. Sila na nga daw ang tumulong sa gobyerno kasi marami silang tinuro ng mga politiko. Sila pa ngayon ang binalikan. Ang totoo, hindi kayo maraming tinuro. Marami kayong pinangalanan pero ang karamihan naman doon, parang itinuro lang sa inyo na ito yung banggitin nyo, ito yung ituro nyo. Yung mga totoong sangkot, hindi nyo itinuro. Walang senador. Oh. Tapos, sa mga kongresista, yung mga malalaking mga personahe, hindi naman nila dinamay, dinawit. Prinotektahan pa nga nila eh. Tapos ayaw nilang mag-cooperate. Ayaw nilang magbalik ng ninakaw nilang pera. Oh. Ay ano yun? Sila yung pinakamaraming diyan na contractors. Pinakamaraming kontratang nakuha sa gobyerno. Tapos ayaw bumalik. Yun lang naman mga luxury cars ang nakuha sa kanila kasi talagang sa pilitang ni Raid yun eh. Oh. Pero sa pera, wala silang sinauli. Kaya sa totoo, hindi sila nagko-cooperate. Kaya mali yung sinasabi ni Diskayang nagko-cooperate na nga sila. Hindi totoo yun. Anyway, drama lang yan ni Corly Diskaya. Sa susunod niyan, siya naman yung kakasuhan. At marami pang susunod na mga kaso sa kanya at kay Sara Diskaya. Okay, mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.